Maligayang pagdating sa isa pang pagguhit mula sa mag-enjoy tayong mag-drawing ng magkasama, tuklasin na natin agad ang kwento ngayon. Ang kapalaran ni Megara, isang pambihirang pakikipagsapalaran sa isang malayong lupain, kung saan ang mga burol ay ginto at ang langit ay tila ipininta ng kamay ng isang banal na pintor, may nakatirang isang dalagang nagngangalang Megara. Si Meg, bilang magiliw na tawag sa kanya, ay kilala sa buong Greece hindi lamang para sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang hindi matitinag na espiritu. Gayunpaman, ang nagpahiwalay sa kanya ay ang kanyang nakaraan, isang gusot na kwento ng katapangan, pagmamahal at sakripisyo. Si Megara ay nailigtas ng bayaning si Hercules, ang demigod na may pambihirang lakas, at magkasama silang humarap sa hindi mabilang na mga pakikipagsapalaran. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni Megara. Matapos mahanap ang kanyang masayang pagtatapos kay Hercules, naisip niya na sa wakas ay tapos na ang kanyang mga problema. Gayunpaman, may iba pang plano ang tadhana. Isang mahiwagang imbitasyon isang umaga ng tag-araw, habang pinaliliwanagan ng araw ang mga halijing marmol ng templo ni Zeus, nakatanggap si Meg ng isang liham. Ang pergamino ay nakabalot sa gintong laso at amoy ambrosia. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mensahe na nakasulat sa isang eleganteng kamay, "Mahal na Megara, ikaw ay nagpakita ng tapang at lakas na taglay ng iilang mortal. Ngunit ang iyong kapalaran ay hindi pa matutupad. Pumunta sa templo ng Moira sa susunod na kabilugan ng buwan. Doon mo matutuklasan ang iyong tunay na misyon." Nagtaas ng kilay si Meg. "Ang totoong misyon ko, hindi pa ba ako sapat?" he murmured, pero sa loob-loob niya alam niyang hindi niya pwedeng balewalain ang imbitasyong iyon. Si Hercules, na nagsasanay kasama ang kanyang mapagkakatiwalaang may pakpak na kabayong si Pegasus, ay napansin ang maalalahang ekspresyon ni Meg. "Meg, okay na ba ang lahat?" tanong nito na lumapit sa kanya. "Natanggap ko ito," sagot niya, iniabot sa kanya ang sulat. Maingat na nagbasa si Hercules, at saka ngumiti. Ang fates ay hindi sumusulat sa kahit sino. Dapat ito ay isang bagay na mahalaga. Napabuntong hininga si Meg. "Alam mo kung ano ang iniisip ko tungkol sa mga propecia at nakasulat na mga tadhana. Pero kung importante talaga, I guess I have no choice." Inilagay ni Hercules ang isang kamay sa kanyang balikat. "Hindi ka nag-iisa dito. Sasamahan kita." Ngumiti si Megara sa kanya, nagpapasalamat. At kaya, kasama si Pegasus, nagtungo sila sa templo ng Moira, na hindi alam ang mga pagsubok na naghihintay sa kanila. Ang tatlong pagsusulit ang templo ng Moira ay nakatayo sa isang bundok na nababalot ng makapal na hamog. Nang dumating sina Megara at Hercules, sinalubong sila ni Clotho, Lachesis, at Atropos, ang tatlong fate. Sila ay kahanga-hanga at misteryoso, at ang kanilang mga mata ay tila nakikita sa kaluluwa. Megara, simula ni Clotho, ang bunso, na umiikot sa hibla ng buhay. Ikaw ay ipinatawag dahil ang iyong kapalaran ay kaakibat ng sangkatauhan. Nasa panganib ang mundo, patuloy ni Lachesis, na sumusukat sa sinulid. Isang sinaunang madilim na puwersa, na tinatakan ilang siglo na ang nakalilipas, ay nagising. At ikaw lamang ang makakapigil sa kanya, pagtatapos ni Atropos, na pinutol ang sinulid. Pero una, kailangan mong harapin ang tatlong pagsubok. Ang bawat pagsubok ay susubok sa isang aspeto ng iyong pagkatao, katapangan, karunungan at puso. Nakaramdam ng pagkahilo si Megara. "Ako, ngunit hindi ako isang pangunahing tauhang babae tulad ni Hercules." "Bakit ako?" "Dahil ang lakas ay hindi negal iligtas sa mundo," sagot ni Clotho na may nakakatakot na ngiti. "Ito ang puso." Kinamayan ni Hercules si Meg. "Tayong dalawa, sama-sama nating haharapin ang mga pagsubok na ito." Ngunit ang fates ay umiling. Si Megara lang ang makakaharap sa mga pagsubok na ito. "Ikaw, bayani, dapat maghintay dito." Napalunok si Megara pero nagtaas baba. "Sige, handa na ako." Ang unang pagsubok, ang yungib ng takot. Ang unang pagsubok ay dinala si Megara sa isang madilim na kuweba, kung saan ang bawat anino ay tila buhay. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang paligid, "Harapin mo ang iyong mga pinakadakilang takot o ikaw ay matupok ng mga ito." Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang mga pangitain ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang sandaling isinakripisyo niya ang lahat para sa pag-ibig, para lamang ipagkanulo. Binawi niya ang sakit ng pagkakakulong sa ilalim ng Hades at ang takot na mawala si Hercules. Nakaramdam ng labis na kaba si Megara.
Ngunit pagkatapos ay naalala ang mga salita ni Hercules, ang nakaraan ay hindi tumutukoy kung sino ka. Choices mo lang ang gagawa niyan. Sa malalim na paghinga, hinarap niya ang mga pangitain. Hindi ka totoo. Ang aking nakaraan ay nagpalakas sa akin, at hindi ko hahayaang kontrolin ako ng takot. Naglaho ang mga anino, at napuno ng mainit na liwanag ang kuweba. Naipasa ni Megara ang unang pagsusulit. Ang ikalawang pagsubok, ang enigma ng karunungan ng ikalawang pagsubok ay dinala si Megara sa isang enchanted garden, kung saan tinanggap siya ng isang sinaunang tagapag-alaga. Siya ay isang nilalang na gawa sa liwanag, na may mga mata na kumikinang na parang mga bituin. Upang makapasa sa pagsusulit na ito, kailangan mong lutasin ang isang bagtong, sabi ng tagapag-alaga. Kung manggugulo ka, makukulong ka dito magpakailanman. Ang palaisipan ay komplikado. Ito ay nagsalita tungkol sa mga pagpipilian, kahihinatnan at ang halaga ng sakripisyo. Nag-isip ng mabuti si Megara, na inaalala ang lahat ng natutunan niya sa kanyang mga karanasan. Sa wakas, confident siyang sumagot. Ngumiti ang caretaker. Nagpakita ka ng pambihirang karunungan. Natapos na ang pangalawang pagsubok. Ang ikatlong pagsusulit, ang puso ng bayani sa ikatlong pagsubok, dinala si Megara sa isang nayon na sinalanta ng isang hukbo ng mga anino. Ang mga naninirahan ay umiiyak at nagmamakaawa para sa tulong. Upang makapasa sa pagsusulit na ito, sabi ng isang tinig, dapat kang pumili, iligtas ang nayon o bawiin ang artifact na kailangan upang ihinto ang o kadiliman. Alam ni Megara na maikli lang ang oras na iyon. Ngunit sa pagtingin sa desperadong mga mata ng mga naninirahan, ginawa niya ang kanyang desisyon. Hindi ko kayang iwanan ang mga taong ito. Sa lakas ng loob at talino, hinarap niya ang mga anino, na humantong sa mga naninirahan sa kaligtasan. Sa huli, ang nayon ay nailigtas, at ang artifact ay mahiwagang lumitaw sa kanyang mga kamay. Isang boses ang umalingaw-ngaw, na patunayan mo na ang tunay na puso ng isang bayani ay nasa pagmamahal at pakikiramay. Nalampasan mo na ang ikatlong pagsubok. Isang hindi inaasahang regalo bago umalis sa nayon, isang matandang babae ang lumapit kay Megara na may dalang bagay na nakabalot sa berda na tela. "This is for you, aniya," nanginginig ang boses. Ito raw ay para sa mga may malinis na puso. Binuksan ni Megara ang pakete at nakita ang isang kumikinang na bato na kumikinang na may malambot ngunit nakakapanatag na liwanag. Ito ay isang anteng-anteng ng katapangan, paliwanag ng babae. Papatnubayan ka niya sa oras ng pag-aalinlangan. Tinanggap ni Megara ang regalo ng may pasasalamat, nadama ang bigat ng isang bagong responsibilidad, ngunit din ng isang nakakapanatag na init. Hercules, na pinagmamasdan siya mula sa malayo, napagtanto kung gaano lumaki si Meg at kung gaano lumakas ang kanyang espiritu. Isang pagtatagpo sa Warden of Twilight sa kanyang pagbabalik sa templo ng Moira, nakatagpo si Megara ng isang misteryosong nilalang na nagpakilala sa kanyang sarili bilang tagabantay ng Twilight. Isa itong nilalang na nababalot ng balabal ng mga bituin, na may boses na tila nang galing sa ibang mundo. Megara, hindi pa tapos ang iyong mga pagsubok, sabi ng tagabantay. Nagpakita ka ng lakas ng loob, karunungan at puso, ngunit ngayon ay dapat mong harapin ang iyong sarili. Ang naghihintay sa iyo sa templo ay susubok sa iyong bawat paniniwala. Tinitigan siya ni Megara, nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Paano kung mabaygo ako? Huwag matakot sa kabiguan, sagot ng tagabantay. Natatakot kang hindi subukan. Tandaan, ang tunay na kabayanihan ay hindi sa kawalan ng takot, kundi sa pagpupursige sa kabila nito. Gamit ang mga mahiwagang salita, nawala ang tagabantay, naiwan si Megara na may bagong determinasyon. Ang selyo ng kadiliman nang matapos ang mga pagsubok, bumalik si Megara sa templo ng Moira. Doon, binigyan siya ng isang mahiwagang selyo, ang tanging bagay na kayang pigilan ang sinaunang puwersa ng kadiliman. Ngumiti sa kanya ang Fates. Napatunayan mo na ikaw ay higit pa sa isang mortal. Isa kang tunay na bayani. Sinalubong siya ni Hercules ng yakap. Alam kong kaya mo. Magkasama, hinarap nila ang sinaunang madilim na puwersa na nagising, gamit ang mahiwagang sigil at ang mga aral na natutunan ni Meg sa kanyang mga pagsubok. Ngunit ang labanang naghihintay sa kanila ay susubok hindi lamang sa kanilang tapang, kundi pati na rin sa baklod na nagbuklod sa kanila. Ang liwayway ng labanan, madilim at matahimik ang gabi nang matagpuan ni Megara at Hercules ang kanilang mga sarili sa harap ng portal na patungo sa bilangguan ng kadiliman.
Ang hangin ay napuno ng pag-igting, at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay bahagyang nanginig, na para bang ang lupa mismo ay nakadarama ng paparating na panganib. Ang seagull ay kumikinang sa mga kamay ni Meg, pumipintig na parang buhay na puso. Dito nagtatapos ang lahat, sabi ni Meg, nakatingin kay Hercules. O hindi bababasa, dito nagbabago ang lahat. Kinamayan siya ni Hercules. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari. Sabay nating harapin ito. Nang dumaan sila sa portal, sinalubong sila ng isang surreal na tanawin. Ang kadiliman ay hindi lamang isang kawalan ng liwanag, ito ay buhay, isang kapansin-pansing puwersa na tila gustong lamunin sila. Sa gitna ng kawalan na iyon ay tumibok ang isang titanic na nilalang, na nababalot ng itim na apoy at umiikot na mga anino. Ito ay si Nyx, ang sinaunang diyosa ng gabi. Mga mortal, ang sabi ni Nyx, talaga bang naniniwala ka na kaya mong pigilan ang isang walang hanggang puwersa? Si Megara ay humakbang pasulong, ang selyo ay nakakapit sa kanyang mga kamay. Hindi ka pinipigilan ng puwersa, Nyx. Ito ang puso. Tumawa si Nyx, isang tawa na umalingaw-ngaw na parang 1,000 kulob. Tingnan natin kung sapat na ang puso mo. Ang muling pagsilang ng liwanag inilagay ni Megara ang selyo sa madilim na puso at binigkas ang mga salitang ibinulong ng mga tadhana sa kanyang isipan. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog, na winalis ang bawat anino. Sumigaw si Nyx, at ang kanyang titanic form ay natunaw, na nakulong sa selyo magpakailanman. Nang lumabo ang ilaw, tumakbo si Hercules patungo kay Megara. Natagpuan niya itong nakaluhod, nakahawak ang selyo sa kanyang mga kamay, mapatla ngunit matahimik ang mukha. Meg, sigaw niya sabay yakap sa kanya. We did it, bulong niya, na may pagod ng ngiti. Natapos na ang kadiliman. Ang fates ay lumitaw muli. Megara, ang sakripisyo mo ang nagligtas sa mundo. Ngunit ang iyong puso ay masyadong malakas para masira. Binigyan ka ng regalo. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanilang mga kamay, pinagaling ng mga fates si Megara, na nagpanumbalik ng kanyang lakas at buhay. Ang bagong simula ng natakpan ng kadiliman at ligtas ang mundo, umuwi sina Megara at Hercules, tinanggap bilang mga bayani. Ngunit para kay Meg, ang tunay na tagumpay ay hindi sa palakpakan, ngunit sa kaalaman na natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas. Mula sa araw na iyon, naalala si Megara hindi lamang bilang kasama ni Hercules, ngunit bilang isang pangunahing tauhang babae sa kanyang sariling karapatan. At habang lumulubog ang araw sa Greece, na nagbibigay liwanag sa mga gintong burol, sina Meg at Hercules ay tumingin sa hinaharap, handang harapin ang anumang bagay ng magkasama. Salamat sa panunood. Panoorin ang isa pang video sa aming channel na Mag-enjoy tayong mag-drawing ng magkasama, kung saan isang natatanging karakter ang magsisimula ng bagong pakikipagsapalaran.